Welcome back mga Lodi, welcome back to my channel, Kuya Raven Vlog. Ang vlog po natin today ay gagawa tayo ng isa na namang dessert na napakasarap at kilalang kilala to sa mga Red Ribbon saka sa Goldilocks. Yung tinutukoy ko po ay ang paggawa ng Brazo de Mercedes. So, tignan nyo po yung mga ingredients dyan sa screen mga Lodi. Welcome back mga Lodi and welcome back to our channel which is Kuya Raven Vlog! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my... Dito sa paggawa ng mirang mga Lodi, ito yung ating 7 egg whites na ginamit. Then maglalagay po tayo dito ng 1 teaspoon na cream of tartar. Ayan mga Lodi, 1 teaspoon po yan. Then maglalagay din po ako dito ng 1 tablespoon na cornstarch. At saka natin ilalagay ito sa medium lang mga Lodi. Huwag nyo sosobrahan nyo sa pag-ikot. So, hanggang sa bumula siya at ilalagay natin yung natin sa medium. Kapag nakita nyong bumubula na siya, pwede na natin ilagay yung asukal. So yung asukal po natin, meron po ako dito 1/3 cup. So i-add natin to gradually mga Lodi. So ayan, nakikita nyo mabula-bula na yung ating mirang o gagawin mirang. I-add natin to konti-konti yung ating asukal, sugar. Yung paggawa ng mirang medyo mahirap, kailangan eksakto lahat ng inyong ingredients, then hindi dapat basa o mantika ang inyong lalagyanan. So siguraduhin nyo pong dry. Sa room temperature lang po ang gamitin nyo na egg whites o yung egg natin. At yan na nga mga Lodi. So makikita nyo na stiff na yung ating meringue. So yan o, makikita nyo yan. So ganyan po yung ating gagawin sa ating meringue. Tatanggalin ko lang po ito and pakita ko sa inyo. Ito mga Lodi yung ating ginawa. So kahit na itawag nyo yan, hindi yan matatanggal mga Lodi. So ganyan po yung paggagawa ng meringue. Ito po yung pinag-ano natin. Hugasan na natin to. At itatransfer na po natin siya dito sa ating lalagyan. Sa ating 9x11 na yanera. So transfer nyo lang yan dito mga Lodi. So ayusin nyo ng mabuti. Ganyan lang. Maliit lang po yung gagawin natin. Ayan, then gagamitan natin yan ng tinidor.
para lang dun sa parang maging may gwit-gwit siya katulad ng mga binibenta nila. So lagyan nyo lang yan pag ganyan mga lodi. Ayan. So lihitan nyo lang. Ayan. So ayan mga lodi. So guguhitan nyo lang yan. At i-bake natin to sa oven mga lodi. So dyan muna kayo at ilalagay lang natin to sa oven. Dito mga lodi, i-bake na natin to sa oven. Yung oven ko po ay nakaset ng nakaset ng 335 degree Fahrenheit at gagawin natin na timer ng mga at least 25 minutes. So bantay-bantayan nyo lang mga lods. Ayan, naka-on na yan. 25 minutes. Ayan. So dito ang ating binibake. Ayan. Diyan. So hintay lang tayo ng 25 minutes dyan mga lodi. Then pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung kinalabasan ng ating meringue. So for the meantime, gagawa naman tayo ng pang loob niya, yung palaman, yung filling. So dyan muna kayo mga lods ulit. So dito naman sa gagawin nating palaman dun sa ating braso de Mercedes. So ito na yung 7 egg yolk. Basagin nyo lang at lalagyan natin to ng 1 can na condensed milk mga lodi. At haluin nyo lang mabuti to mga lods. Lalagyan natin to ng at least mga 1 teaspoon ng vanilla flavor. Ayan. So haluin nyo lang mabuti bago natin isalang sa ating kalan. So ayan mga lodi. So salang na natin to sa medium heat lang mga lods. So ayan mga lodi. So wala pa pong apoy yan. So isalang na natin dito yung ating ginawa. Lagay muna natin to dito at saka natin bubuksan yung ating kalan sa medium heat. So ayan. So wag nyo lang pong pabayaan masunog tong ating filling na gagawin dun sa ating braso de Mercedes. So halu-haluin nyo lang to parate para hindi masunog hanggang sa makuha nyo yung right consistency na pagkalapot nitong ating ginagawang palaman dun sa ating braso de Mercedes. So yan. So medyo matagal to. So hintayin nyo na lang mga lodi hanggang sa lumapot. So basta wag nyo lang pababayaan na masunog yung ilalim ng ating ginagawang pampalaman dun sa ating braso de Mercedes. So dyan muna kayo mga lodi. So hahaluin ko lang to, medyo matagal-tagal. So ayaw naman nating tumagal yung video. So dyan muna kayo mga lods. At
dito naman mga lodi, makikita nyo palapot na ng palapot yung ating ginagawang pampalaman dun sa ating braso de Mercedes. So huwag yung pabayaan itong masunog dahil malapit na rin itong maluto. Ayan. So makikita nyo nagtitik na siya, titiken. Kapag tick na siya lahat, maglalagay naman tayo ng butter dito mga lodi, kahit 1 tablespoon na butter. So pagka ganyan na mga lodi, lagay nyo na yung ating 1 tablespoon na butter. So ganyan na siya kalapot oh. So patayin nyo na yung apoy nyo, turn off the heat para hindi siya masunog. Then ito po yung ilagay nyo yung butter, saka nyo haluin mabuti kasi lalapot pa yan kapag lumamig mga lods. So ganyan lang, easy. So walang nasunog at dahan-dahan nyong iluto yung inyong pampalaman. Siyang mabuti, ganyan ang itsura at ganyan yung consistency niya. So hindi siya masyadong malapot na malapot, ganyan lang, tamang-tama lang mga lodi. Yan muna kayo mga lodi at lalamigin natin ito at checking ko rin po yung ating ginawang meringue. Okay. Ito na nga mga lodi, nag-end na yung 25 minutes. So titingnan naman natin itong ating ginawa. So set up lang itong camera. Tingnan na natin yung ating na siya mga lodi. Wow! At kukunin na natin siya at palalagin. So ganyan lang mga lods. Ingat tayo, maingat. So yan na po yung ating nagawang meringue or meringue. So yan na po yung itsura niya. So palalamigin lang natin to ng 5 minutes. Then saka natin ilalagay yung nagawa nating filling or yung ating pampalaman dito sa ating braso de Mercedes. So dyan lang kayo mga lodi. Hintayin lang natin itong lumamig. So magdi-deflate pa yan ng konti lang. At saka natin ilalagay yung ating filling or yung pampalaman. Okay. Diyan muna kayo mga lodi. Hintay lang tayo ng 5 minutes to cool down. So ito na nga yung ginawa nating meringue mga lodi. So lalagyan lang natin dito ng powdered sugar. Tatanggal yan. Lagyan natin ng powdered sugar. Ita-transfer natin to doon sa kabilang wax paper. Meron akong hinanda ditong wax paper sa tray. Patong nyo lang mga lodi. Saka natin to babalik na rin. Yan. So, masyadong fragile yung ating ginawa. So dahan-dahanin nyo lang yung pagtanggal mga lodi para hindi masira yung ating
meringue. Yan. So yan na nga yung itsura ng ating meringue nung lumamig na after 5 minutes. At dito mga lodi, so i-set aside muna natin to. So dito mga lods, itong ating ginawa kanina na pampalaman, nilagay ko na siya dito sa piping bag. So para mas madali yung ating trabaho, dito na natin siya ilalagay sa piping bag. So gugupitan lang natin siya dito, then spread na natin siya doon. So ganyan lang para mas madali ang inyong trabaho mga lods. So ganun lang yung ating gagawin. So depende na yan kung gaano kanipis or kapal ang inyong gugupitin. So siguro sa akin mga hanggang dito. At lalagyan na natin tong ating ginawa. So, para magpabilis at hindi makalat. Paano i-spread? Pwede nyo namang i-spread, pwede nyo lang hindi i-spread mga lodi. So ayan mga kalahati ang ilalagay ko dito. Then tulad ng sinabi ko mga lodi, pwede nyo i-spread to. So kuha lang kayo ng spatula, pwede nyo i-spread yan. So nilagay natin sa piping bag kasi para hindi masira yung ating ginawang meringue. So ganyan lang mga lods. Simple at mabilis ang pagkakagawa. So hindi nasira yung meringue nyo at maganda pa yung pagkakalagay nyo ng filling. So napakadali, di ba? So sa pagbabalot mga lodi, dahan-dahan yung ibalot to ng pakonti-konti. Ganyan. Tapos ibilot nyo na lang mga lods. Ibilot nyo. Ganyan lang mga lods, bilot nyo. Okay, ikot-ikotin nyo lang. Ginagawa ko lang po ito mga lodi. So maliit lang yung ginawa natin dito para makita nyo lang kung paano gumawa. So pababayaan ko lang to dito mga lodi, then ilalagay natin to sa refrigerator ng mga 10 minutes o 15 minutes para i-cool down yung ating itong braso de Mercedes. So lalagay ko lang po ito sa ref o refrigerator para palamigin. So dyan muna kayo mga lods. So ito na nga mga lodi, after 10 minutes 15 minutes natin ito. Ayan mga lodi, so malamig na siya. At yung edge niya mga lodi, pwede nyo namang hiwain yan. Hiwain na natin, siguraduhin malinis ang kamay mga lods ha. So yun. At dito. Diba? At hihiwain ko lang to ng pantay-pantay at ilalagay natin sa ating presentation plate mga lodi. So yun muna kayo.
At eto na nga mga Lodi, ang ating ginawang braso de Mercedes. So tingnan nyo na mga Lodi, sarap yan. At eto na nga mga Lodi, tapos na yung ating braso de Mercedes na ginawa. Nakita nyo naman, di ba mga Lodi? So pwede nyo rin itong lagyan pa ng konting i-dust nyo lang. Yan. So eto na ang ating braso de Mercedes mga Lodi. So syempre, titikman naman natin ngayon itong ating ginawa. So meron akong hiniwa dito yung edges niya para hindi na ito mabawasan. Yung pinaka-edge niya mga Lodi, ito po yun. So kakamayin ko na kasi ako na makakain. Nakita nyo mga Lodi yung edge niya. Ito yung pinagputulan, pinakadulo. Yan. At may cream din yan. Makikita nyo malambot siya. At masarap. Hindi ako pwede masyadong matamis ngayon, pero sinare ko sa inyo yung simpleng paggawa ng ating braso de Mercedes. So dyan na nagtatapos ang ating vlog for today. Ang ating ginawang dessert naman na braso de Mercedes. Napakasimple lang po ng mga ingredients at kayang-kaya nyong bilhin yan at gawin. So maraming salamat uli sa panonood ninyo at sa pagsusuporta nyo dito sa aking small YouTube channel na Kuya Raven Vlog. At kung hindi ka po subscribe or napadaan lang po kayo sa ating video, kindly support me by subscribing my channel Kuya Raven Vlog dito sa ating YouTube channel. At i-like nyo na rin po. At kung meron naman po kayong mga katanungan dito sa ating ginawa, comment down below lang po. At kapag nabasa ko po yan, agad-agad ko pong sasagutin yung inyong mga katanungan. At pwede nyo na rin po itong i-share yung simple recipe natin dito sa paggawa ng simpleng braso de Mercedes mga Lodi. So share nyo po yan sa mga kaibigan nyo, kamag-anakan nyo, pinsan nyo, kung ano-ano pa po. Pakishare lang po ang ating video. At again, gusto ko pong magpasalamat sa mga nag-stay at sumusuporta sa aking small YouTube channel na Kuya Raven Vlog. So magkita-kita-kits po ulit tayo sa susunod na pagbablog ko dito lang sa ating YouTube channel na Kuya Raven Vlog. So maraming salamat po uli at hanggang sa susunod na vlog natin mga Lodi. So paalam muna hanggang sa susunod na vlog. Maraming pong salamat.